Hello my beautiful souls, welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito, maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. So we have here the Hierophant and the Two of Wands, Seven of Swords and the Queen of Cups, the Ace of Wands and the Eight of Swords, Page of Pentacles and the Eight of Wands. Bottom card, the Sun. Okay, so may energy tayo dyan, strong Leo placements. Okay. And the Taurus as well. Ayan, so tingnan muna natin anong message ng Archangel natin dito. Kasi mukhang, ano ka na kumbaga ready ka na for this new beginning na paparating with this Ace of Wands. Kasi mukhang matagal ka rin na stuck sa mga sitwasyon na parang hindi mo deserve pero ang tagal mo na stuck dun sa mga ganong sitwasyon. So, tingnan natin. So, mukhang may binitawan ka na rin tao ngayon na parang nasayang lang yung oras mo sa kanya. Kamaring kahihintay or kapipilit. So, we have here Relationship Harmony by Archangel Raguel. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So, yung mga naging problema mo in the past ay unti-unti na nare-resolbahan ngayon. Kaya parang magaan na yung pasok ng iyong ngayon. Lalo na sa magi-start sa May. Ayan. Lalo na pagpasok ng May. Maraming blessings ang paparating sa'yo. Medyo hindi ka magkakaandara pa dito or hindi mo malalaman or hindi mo malaman kung alin bang uunahin mo kasi ang dami nito with this 8 of Wands natin na coming in starting by May. Ayan, and sunod-sunod yan. So kumbaga parang teka lang, mahina kalaban, isa-isa lang. Kuha sabay-sabay no? So tingnan natin sa mga signs and symbol cards natin. Falling star, compass, bird, sunglasses, perfume, and crystal ball. Bottom card is mirror. Ayan. So, mukhang marami na naman tayo ditong mga mirroring energy. Ayan. And, nakalaya ka na no? Sa mga sitwasyon na binitawan mo na kumbaga ang tagal mong na nag-struggle sa mga bagay na yan. And ito na yung compass hawak mo na Kaya hindi ka na maliligaw this time kasi alam mo na yung tamang daan for you, yung para sa'yo, yung path na para sa'yo. Hindi mo na kailangan ipilit yung sarili mo doon or ipagsiksikin yung sarili mo doon sa nakakarami. Kumbaga, yung maraming tao na nakikita mo na pumupunta or pumapasok sa isang lugar, sa isang pintuan, sa isang opportunity, pinagpipilitan nila yung sarili nila. Meron naman para sa iyo na mas maluag, mas maayos, hindi mo kailangan makipagsiksikan. So ngayon alam mo na alam mo nang gagawin mo with this compass. So hindi mo kailangan sumunod sa nakasanayan. Kumbaga, pwede kang gumawa ng sarili mong daan tungo sa success na gusto mo, no? So tingnan natin. Kumbaga, ikaw nang gumagawa ng sarili mong daan ngayon, hindi mo na kailangan sumunod pa sa karamihan, kumbaga sa nakasanayan, ganyan. So, tingnan natin sa mga tarot messages, oracle cards. And ang energy mo ngayon is very attractive Marami din tao, dahil sa gagawin mo, ayan, dahil nga sa maraming hahanga sa'yo, dahil kumbaga ikaw ang magiging leader, ikaw ang magpapasimula ng something na magiging breakthrough in the future. So, talagang magiging well-known, maaaring makilala ka dahil dito sa iyong mga ventures na to. Stubborn but practical. Working hard for our future. I love your humor. I'm addicted to you. So, itong taong to na parang energy niyan, parang kung itong taong to is from the past energy mo na yung binitawan mo, ay talaga namang sinasabi niya rin kasi dito na, maaaring sinabi niya to before,
no, na na-addict siya sa'yo, na-obsess siya sa'yo, pero may ginawa pa rin siyang hindi maganda. Kaya parang ayaw mo na. Pero ito with this, gusto mong i-embrace itong new energy na to ng Ace of Wands. Maring ready ka na for this new beginning, na mahanap mo yung taong compatible talaga sa'yo, na ipaglalaban ka, na hindi nagawa ng taong yun. Ayan, the struggle is real. Ang tagal mo kasi nag-struggle pero hindi naman nakita ng taong yun yung halaga mo. Kaya ngayon parang now, you know your worth, alam mo na yung value mo, so kaya parang alam mo na hindi mo na kailangan yung mga ganung klase ng tao. So ngayon siya naman ang maghahabol sa'yo. So we have here, I'm a liar and you're my destiny. Bottom card. Kasi yung taong yung destiny mo is eto na coming in na itong compatible sa'yo, na ipaglalaban ka, na talagang magwo-work out kayo na yung taong yan, lalo na sa inyo. Pwede kayo magtulungan in the future. Maaaring makasama mo rin siya sa business venture, or isa rin to sa mga tao na mag-iisip outside the box. Ganyan, na isa siya, parehas kayo ng mindset nitong taong to. Kaya magkakasundo kayong dalawa. Okay, so tingnan natin. Kuha muna tayo na mga initials natin dito. UZ. B and V. Letter P. Q. A. Letter T, G. W, X, H, I, K. Ayan, nahulog yung K. So, kuha tayo ng blue card. We have here marriage. So, yun, kung nag-iisip kayo ng marriage in the future. And true love. Ayan, di ba? So, mga inihintay ninyong true love and all strings attached. Ayan, so ito naka-destiny sa'yo na maaaring connected sa yung red strings of fate. Ayan, very very soon, habang ikaw ay busy dyan sa buhay, habang busy ka na gumawa ng sarili mong daan, habang ikaw ay busy gumawa ng mga sarili mong desisyon, sarili mong mga plano in the future. Ayan, so maaaring magkakilala kayo ng taong yan habang doing that thing na maaaring magtulong pa kayong dalawa nitong taong to. Ayan. So, tingnan pa natin more messages natin. The Hidden Truth. Oracle cards. So, we have here, I hope that you can forgive me one day. Okay. So, maaaring itong taon to kilala mo na din na maaaring nagkaroon na kayo ng competition nitong taong to, na nagkatunggali na kayo before sa isang bagay or promotion or competition or kung ano man tong nagawa niyang hindi maganda sa'yo. I'm grateful for the spiritual lesson. I'm becoming a better person. Just being near you is intoxicating. So, itong taong to maaaring nag-start kayo as nagkakilala nga kayo ay parang hindi maganda yung simula or yung first impression, parang nayabangan ka sa kanya, nainis ka sa kanya, or nagkairingan kayo, parang hindi kayo nagkasundo agad, ganyan. So, I want to feel that way again. I left and I saw you with someone. Pero feeling ko parang sinadya niya yun para makuha niya yung attention mo Sinadya niyang gawin yun na i-trigger ka para uminit yung ulo niya, para uminit yung ulo mo sa kanya. And then, para hindi mo siya makalimutan. Yun yung parang way niya para tumatak siya sa utak mo, para hindi mo siya makalimutan. Sinadya ka niyang i-trigger. I will wait for a sign from you. I wish I had treated you better. Pero nung huli, parang hinayang din siya sa ginawa niya. Nagsisi siya na sana ginawa na lang niya ng maayos yun, kesa ininis ka pa. Ayan, kasi gusto niya mainis ka So, yun kasi yung way niya na para mapansin mo siya. I hid who I'm really am from you. Pero hindi naman talaga yun yung meaning, yung gusto niyang iparating. So, hindi naman talaga siya ganun anong tao, no? Seryoso rin naman to sa buhay, kaso yun nga, hindi nag-work out yung ginawa niyang strategy. Na para mapansin mo siya. Ganun yung ginawa niya.
So, tingnan natin sa general signs and messages. Keywords na lang to. Hindi na natin kailangan i-explain more kasi alam niyo na mga meaning niyan. So, we have here number 9, maring special number or birthday, ganyan. We have here eye contact. So, ayun, dahil sa ginawa niyong pang-aalas ka sa'yo, pang-aasar sa'yo. So, sa muling pagkikita ninyo, mahihiya na yan, hindi makakatingin sa mata mo. So, we have here Bisaya, sweet. Pero deep inside, sweet naman talaga siya, eh, kaso mapang-asar lang talaga yung taong yun, malakas ang pang-asar, ganyan. We have here karmic relationship. So, siguro may mga pinagdaanan din kayong karmic relationship or kung hindi man na kayo nag-usap ng taong yan, pero very soon magmi-meet kayo ulit, magtatagpo ulit kayong dalawa ng taong yan, no? Maaari naging schoolmate mo na yan or bata pa kayo na nagkakilala, alaskador, ganyan. So, inaasar-asar ka. Gusto niya na inaasar-asar ka niya. So, we have here crazy for you, May, neighbor, very serious and lake. Ayan, seryoso naman yung taong yan, eh. Pero, gusto lang talaga niyang asarin ka. Siguro tuwan-tuwa yan kapag naaasar ka. Kaya gusto niya naiinis ka. So, we have here very lucky. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, patience, please, national capital region, flirtatious. Kasi yun ang way na ng pakikipag-flirt niya, eh. Yung pang-aasar niya, yun ang way niya ng pakikipag-flirt. Kaso, hindi mo yun, gusto, di ba? Hindi ganun yung, mo, yung, kumbaga yun ang love language niya. So, we have here, flower farm, caring, killer smile, confusing. So, ngayon na-confused, no? Maaaring ikaw na-confused ka sa, niya, sa ginagawa niya. Ka-feeling mo, inis na inis siya sa'yo, ayaw niya sa'yo, kaya ginagawa niya yon. Pero gustong-gusto ka ng taong yon. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.